Ika-49 na kabanata. Beast, ayaw mo bang lumabas ng gubat? Alam mo bang marami kang makikilala sa labas? Wika ni Speed sa kanyang kaibigang si Beast na kasalukuyang nakabitin sa isang sanga ng puno at doon ito'y paulit-ulit na nagtataas baba para palakasin ang mga bisig nito. Marami kang makikilala sa labas. Malay mo, makakilala ka ng mga kaibigan. Ayaw mo bang bukod sa akin, may iba ka pang magiging kaibigan? Dagdag pa ni Speed na mabilis namang bumaba mula sa sanga ng puno na kinauupuan niya. Mahirap mapag-isa, Beast. Kapag umaalis ako sa gubat, okay lang sa iyo na wala kang kasama? Okay lang rin naman na mga hayop ang kasama mo, pero iba pa rin kapag tao. Hindi naman sumasagot si Beast, pero kahit na patuloy siya sa pagpapalakas, ay pinapakinggan naman niya ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Minsan na niyang sinubukang pumunta sa syudad, pero mas pinili pa rin niyang bumalik sa gubat. Mas gusto niyang dito na lang maglagi. Isa pa, wala siyang pakialam sa iba at para sa kanya'y sapat na si Speed upang maging kanyang kaibigan. Tandaan mo ito, Beast. Sa oras na makita mo ang mundo sa labas ng gubat, magkakaroon ka ng ibang makikilala at magiging kaibigan mo sila sa ayaw mo man o sa gusto. Nakangiting winika ni Speed habang nakatingin sa kanya ng mga oras na iyon. Sinabayan din iyon ng pag-ihip ng hindi kalakasang hangin. Napaupo bigla si Beast dahil sa pwersa ng suntok na sana'y tatama na sa kanya. Dito'y biglang isang usok ang bumalot sa paligid at bago iyon ay nakita niya rin ang pagragasa ng asul na apoy na tumama sa mukha ng kanyang kalaban. Isang malakas na hangin din ang biglang kumawala sa kanyang harapan at nang tingnan niya ay nakakita siya ng tatlong nilalang na kasalukuyang nababalot ng berdeng liwanag ang mga katawan. Masyado ang mayabang, Beast. Hindi porket malakas kay kaya mo nang talunin ito mag-isa. Seryosong sinabi ni Luke habang nakatayo sa harapan ng kalaban. Dahil sa usok na lumalabas sa kanya ay pansamantala silang hindi makita nito. Hindi man likas sa kanya ang gawin ito, pero kailangan niyang iligtas ang kasamahan niyang si Beast, sapagkat kung wala ito kanina ay baka pinatay na siya ng taong leon na kanilang kalaban. Beast, huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa akin. Magkaibigan tayo, hindi ba? Nakangiting wika naman ni Enma. Nagawa rin niyang sugatan ng kalaban at malaki ang pasasalamat niya kay Freya sa paggaling niya. Hindi man siya totally healed, ay naibalik naman ito ang nasa 80% ng kanyang lakas. Masyado kang bilib sa sarili mo. Gusto ko ring lumakas kaya hindi pwedeng ikaw lang ang magpapakitang gilas dito. Seryoso namang sinabi ni Freya na kasalukuyang nag-aapoy ng asul ang dalawang mga kamay nito. Nang sandaling iyon ay bigla na lamang naalala ni Beast ang sinabi sa kanya noon ni Speed. Dahilan ito para sumeryoso siya at mapatingin sa tatlo. Iniisip pa rin niyang nasa isa siyang pagsasanay, pero hindi lang siya ang nagsasanay rito sapagkat apat sila na naghahanda para sa tagisang gaganapin sa kanilang paaralan. Hindi lang siya ang nagsasanay at naisip niya ito habang pinagmamasdan ng tatlo na matikas na nakatayo sa harapan ng kanilang kalaban. Palayuin ninyong dalawa ang kalaban at papagalingin ko lang si Beast. Wika ni Freya kina Enma at Luke. Masyado kang mayabang, Freya. Sambit naman ni Luke at nagkasamaan ng tingin na magpinsang parehong ayaw sa isa't isa. Tama na iyan. Hindi iyan ang oras ng bangayan. Sa ngayon, isa tayong team. Nakangiting wika ni Enma at sabay namang nagsalita sina Freya at Luke na ang marinig iyon. Asa pa. Sabay na sabi ng dalawa at pagkatapos noon ay naglaho na sina Enma at Luke sa kanilang pinatatayuan. Nilapitan na ni Freya si Beast at sinabing lumayo sila sa lugar na iyon dahil baka atakihin sila ng kalaban. Inalalayan ng dalaga ang binata sa pagtayo at pagkatapos ay naglakad silang dalawa sa isang ligtas na lugar. Narinig na nga nila ang malalakas na pwersang dulot ng ginagawa ng dalawa niyang kasama. Kung kanina'y nakakaramdam sila ng takot sa hari, nang sandaling tatapusin na ng kalaban si Beast ay bigla itong nawala dahil sa kagustuhan nilang iligtas ang binata. Ayaw nilang hayaang si Beast lang ang lumakas at ayaw nilang mamatay ito nang ganoon na lang. Gusto nilang maging malakas at makarating sa itaas ng bulkan ng magkakasama. Sumandal muna si Beast sa isang nakausling malaking bato sa hindi kalayuan. Dito ay nakita niya ang pagpupumilit ni na Enma at Luke na makipagsabayan sa hari ng kagubatan. Nakita niya na kagaya rin ito ng ginawa niya kanina.
Nagawa rin nilang masabayan ng hari at ibig sabihin nito ay kaya pa rin siyang higitan ng mga kasama niya sa kabila ng kanyang mga nagawa kanina. Huwag kang gagalaw, wika ni Freya na bahagyang itinulak ang binata. Pagkatapos nito ay ipinatong ng dalaga ang kanyang kanang palad sa dibdib nito at ang asul niyang apoy ay binalot ang katawan ni Beast. Habang ginagawa ayon ni Freya, napatingin naman si Beast dito na makikitang malapit sa kanya na ang mga oras na iyon. Napatingin siya rito at habang nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng mga sumasakit niyang sugat ay mas napagtanto niya na hindi talaga basta-basta ang babaeng ito. Napansin iyon ni Freya at pilit niyang nilabanan ang hiyang nararamdaman habang hindi pa siya tapos sa kanyang ginagawa. Akala ko tatalunin mo ang kalaban. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin iyon kanina. Wala ka rin naman palang magagawa. Pasungit na sabi ng dalaga dahil naalala niya ang sinabi ng binata sa kanya kanina. Dito'y bigla ring bumalik sa alaala niya ang hindi niya inaasahang pagbibigay nito sa kanya ng isang ngiti. Napapitlag si Freya nang maramdaman niyang may humawak sa kanyang kamay na nakalagay sa dibdib ni Beast. Dito ay nakita niya na hinawakan ito ng binata. Okay na ako, sambit ni Beast na dahang-dahang tumayo. Nawala na nga ang mga sugat nito at nararamdaman niyang okay na uli siya dahil sa ginawa ni Freya. Huwag mong kakalimutang magpasalamat. Bigla na lang naalala ni Beast ang isa na namang sinabi sa kanya ni Speed noon. Maraming salamat babae. Sabi ni Beast na biglang ikinainis ng dalaga. Agad niyang inalis ang kanyang kamay na hinawakan nito at pagkatapos ay sinamaan niya ng tingin ang binata. Freya ang pangalan ko. Sigaw ni Freya sa kanyang isip habang nakatingin kay Beast na nakatingin sa nangyayaring laban sa hindi kalayuan. Tatalunin ko ang hari ng kagubatan gaya ng sinabi ko sa iyo. Seryosong sinabi ni Beast at dito'y biglang may kung ano siyang naisip. Hindi niya akalain kakailanganin din pala niya ang tulong ng iba para manalo sa labang ito. Tama ka Speed, may mga labang hindi ko kaya nang nag-iisa. Wika ni Beast sa kanyang sarili at dito na siya nagsimulang maglakad. Iginalaw-galaw din niya ang kanyang mga bisig. Mabilis naman siyang sinabayan ni Freya na nagliliwanag na muli ang kanyang green aura. Hindi mo na kailangan gawin iyon dahil pwedeng ako na ang gumawa noon. Winika naman ni Freya at nang sumulyap siya sa binata ay eksaktong tumingin din ito sa kanya. Ngumisi siya para ipakita ang kanyang kaangasan dito. Sumiklab din ang kanyang asul na apoy na nasa dalawa niyang kamay ng sandaling iyon. Sandaling pinagmasdan ni Beast si Freya. Nakita niya ang tapang nito at bigla siyang napangiti ng bahagya sa hindi malamang dahilan. Kasabay noon ay ang paglabas ng kanyang aura. Gusto ko ang tapang na ipinapakita mo babae. Malakas ka, pero mas magiging malakas ako kumpara sa iyo. Seryosong sinabi ni Beast habang si Freya ay bahagyang natigilan dahil doon. Nagdilim ang paningin ng dalaga. Sa oras na mapabagsak ko ang kalaban, gusto kong tawagin mo na ako sa pangalan ko. Freya, Freya ang itawag mo sa akin. Gigil na winika ng dalaga rito. Pagkatapos noon ay isang napakalaking apoy ang lumabas sa nakakuyom na niyang kaliwang kamay. Kasunod doon ay bigla siyang naglaho at isang malakas na hangin na lamang ang naiwan sa tabi ni Beast matapos iyon. Lumitaw sa harapan ng hari si Freya at dito'y lumaki ng lumaki ang apoy na nasa kanyang kamao. Sinamahan pa iyon ng kanyang green aura na inikutan ito hanggang sa tuluyan itong mabalutan. Pababagsakin kita, sigaw ng dalaga at bago pa man siya mapigilan ng kalaban ay isang malakidlat sa bilis na paggalaw ang kanyang ginawa. Habang kasalukuyang dumedepensa ang hari mula sa mga atake na pinapakawalan ni Luke at Enma ay ginamit naman itong pagkakataon ng dalaga. Isang malakas na nagliliyab na suntok ang tumama sa mukha ng kanilang kalaban. Ang asul niyang apoy ay sumabog at ang pwersa ng suntok ni Freya ay tumagos hanggang sa likod ng bungo ng leon. Ang hangin ay bigla ring kumawala at mas nilakasan ng dalaga ang kanyang pwersa hanggang sa magawa niyang maibira ng todo ang kanyang ginawang iyon. Napatalon palayo sina Enma at Luke nang makita ang ginawa ni Freya. Ang hari naman ay sinubukang labanan ng pwersang iyon ngunit dahil hindi niya ito kaagad na paghandaan ay nagawa siyang itulak ng suntok na ito ng dalaga. Isang malakas na pagyanig sa paligid ang kaagad na naramdaman ng bumagsak ng pahiga ang hari ng gubat habang ang mukha nito ay nilalamon ng asul na apoy ni Freya. Agad na rin namang kumawala ang malakas na hangin sa buong lugar dahil doon. Dahil sa tagal na ng hari na nakikipaglaban, hindi niya napapansin na bahagya na rin siyang hinihingal. Isa pa,
Hindi na lang isa ang kanyang kalaban, 4 na ito. Ang kanya ring kinabigla ay wala ng takot na nararamdaman ng mga ito sa kanya. Hindi ko alam kung paano, pero hindi ko na kayo pagbibigyan pa. Sigaw ng hari na nagpayanig sa buong kagubatan. Kasabay noon ay ang pagtakbo palayo ng lahat ng hayop na nasa paligid nito. Mabilis itong tumalon pataas at tumayo ng maayos pagkatapos. Nawala na rin ang apoy na sumusunog sa kanyang balahibo sa kanyang leeg hanggang sa batok. Nakikita rin nga na umuusok pa rin ang mukha nito dahil sa ginawa ni Freya. Kung inaakala ninyong matatalo ninyo ako, nagkakamali kayo. Wika ng hari at dito'y agad siyang naglaho at lumitaw sa likuran ni Freya. Bago pa man siya mapansin ng mga ito, ay agad na niyang binigyan ng napakabilis at napakalakas na suntok ang 3. Ngunit bago pa man ito tumama sa 3, ay isang napakalakas na pwersa ang mabilis na pumigil dito. Lumitaw si Beast sa kanyang harapat. Mabilis na sinalag ang kanyang suntok gamit ang 2 nitong palad. Sa lakas nooy, umihi palayo ang hangin at ang mga paa ni Beast ay lumubog sa lupang, nagsimula ng magkabitak-bitak. Agad namang napalingon si Freya sa kanilang likuran at nagulat dahil kung wala si Beast ay baka tinamahan na sila ng leon at tumalsik palayo. Ginamit iyon ng 3 na pagkakataon upang umatake. Si Freya agad na nagliyab ang kanyang mga kamay at lumikha ng napakalaking apoy. Mabilis din niya itong ibinato patungo sa mukha ng kalaban. Rumagasa ang malaking apoy ng dalaga na nagpaliwanag sa buong paligid at sa pagtama nito sa mukha ng leon ay agad iyo sumabog na siyang nagpayanig muli sa paligid. Si Enma naman ay mabilis na tumakbo palapit sa kalaban at mula sa kanyang kinatatayuan ay mabilis niyang nilampasan ito. Kasabay noon ay may maraming paikot na matatalas na hangin ang biglang umikot mula sa ibaba hanggang sa itaas ng hari. Napangiwi si Enma matapos iyon dahil daman niya ang tigas ng balat ng kanilang kalaban. Ngunit sa tulong ng kanyang aura ay nagawa pa rin niyang maibaon dito ang talim ng kanyang mga espada. Dahil sa ginawa niyang iyon ay biglang may paikot na mahabang sugat ang lumabas mula sa katawan ng hari na naging dahilan upang mapaatras ito at mapahiyaw dahil sa sakit. 2 swords, dragon spin. Sambit ni Enma na napatingin pa sa kanyang likuran at nakita niya ang tumatakbong si Luke. Ngayon na, Senki, bulalas ni Luke. Mabilis niyang hinawakan ng isa sa binti ng hari gamit ang nagiinit niyang mga palad. Bahagya namang nagulat si Freya nang makita niya ang isang malaking nilalang sa itaas. Lumilipad ito gamit ang pakpak at ang katawan nito ay umuusok. May samon ka na rin. Sambit ng dalaga na napatingin sa kanyang pinsan na pinipilit malapnos ang parteng hinahawakan nito. Kasunod noon ay ang pagsuntok na ng samon ng kanyang pinsan sa nagliliyab pa ring mukha ng leon. Kumawala muli ang napakalakas na hangin at ang mukha ng hari ay halos mayupi dahil sa lakas ng suntok na iyon. Nakaramdam na rin si Beast sa paghina ng lakas ng hari, kaya nang magsimula na itong umatras ay mabilis siyang tumalon papunta sa tapat ng sikmura nito. Dito'y ikinuyom niya ang kanyang kamao at pagkatapos ay sumama roon ang kanyang silver aura. Agad niyang binigyan ng malakas sa suntok ang hari. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na iyon dahilan upang ang puwersa nito'y tumagos hanggang sa likod ng kalaban. Kumawala muli ang malakas na hangin at ang kalaban ay dahan-dahang napaatras habang humihiyaw dahil sa sakit na dulot ng kanilang atake. Magkakasamang nakatayo ang 4 matapos ang kanilang ginawa habang pinagmamasdan ang taong leon. Makikita rin ang liwanag na lumalabas mula sa kanilang mga aura. Napabagsak o Beast kanina ang kalaban, sabi ni Freya sa binatang may silver aura na kanyang katabi. Ngunit hindi naman siya pinansin ito na siyang ikinainis niya rito. Tapos na ba? Tanong naman ni Enma na may bahagyang paghingal matapos ang kanyang ginawa. Mahihirapan na siyang makabangon dahil naluto na ng init na ginawa ko ang isa sa mga pinti niya. Sambit naman ni Luke at ang kanyang samon ay lumapag na rin sa likuran nilang 4. Ramdam naman ng hari ang labis na sakit sa buo niyang katawan. Hindi niya akalaing magagawa sa kanya ito ng 4. Nagdidilim na ang kanyang isip dahil sa binsalang tinamo niya. Ayaw niyang tanggapin na siya ay matatalo. Hindi niya papayagang matalo siya. Ako ang hari ng kagubatan. Hindi ako matatalo ng 4 na taong gaya ninyo. Sigaw ng leon at sa ginawa niyang iyon na isang napakalakas na liwanag ang biglang bumalot sa katawan nito na kinabigla ng 4. Naglaho ang apoy na bumabalot sa mukha nito at nagawa nitong makatayo pa rin. Hindi ko hahayaang matalo ninyo ako.
Bulalas ng hari ng kagubatan na ng mga oras na iyon ay nababalot na ng napakalakas at napakaliwanag na pulang aura. Napaseryoso kagad si Beast nang makita iyon. Kung hahayaan niya ito ay baka mabaligtad pa ang laban. Dito ay mabilis siyang tumakbo palapit sa kalaban at napansin iyon ng mga kasamahan niya na sinundan kaagad siya. Anong binabalak mo, Beast? Tanong ni Enma. Kailangan natin siyang matalo bago pa man niya mapansing naghihilom na ang kanyang mga sugat. Dahil kung hindi, matatalo tayo at mauuwi sa wala ang mga ginawa natin. Seryosong sinabi ni Beast at nakita nga ng tatlo ang unti-unting paghihilom ng sugat ng hari dahil sa red aura na bumabalot ito. Hindi nila akalaing sa loob ng ilusyong ito'y magkakaroon sila ng ganito kalakas na kalaban. Papabagsakin ko siya gamit ang suntok ko. Seryosong sambit ni Beast na buong lakas at tumalon patungo sa ulunan ng leon. Paano mo gagawin ni... Hindi na naituloy ni Freya ang kanyang tanong nang makita ang pagdaloy ng kanilang mga aura papunta sa katawan ni Beast. Napahinto ang tatlo at ang kanilang aura ay naglaho sa isang kisap ng mata. Ang ability niya. Sambit ni Luke na napakayong bigla ng kamao dahil sa nakita. Nagliwanag ang buong kagubatan dahil sa malaking sakop ng aura ni Beast. Naghalo ang green at ang kanyang silver aura. Hindi lang iyon, sa paglapit niya sa katawan ng kalaban ay biglang sumama sa kanya ang red aura nito. Ang hangin mula sa kanyang katawan ay nagsimula ng lumabas at umalpas. Ang kanyang kanang kamao ay buong lakas niyang ikinuyom. Katapusan mo na, hari ng kagubatan. Isang magandang laban ang ginawa mo pero mula sa itaas, isang malakas na suntok ang ibinigay niya patungo sa ulo ng kalaban. Inikutan ng red, green at ng kanyang silver aura ang kamao niyang iyon. Sa paglapat ng kanyang atake ay siya naman pagragasa patungo sa kalangitan ng isang napakalakas na pwersa na nagpayanig sa buong kagubatan. Napahiyaw dahil sa sakit ng hari hanggang sa unti-unting naglaho ang katawan nito. Nilamon ito ng pwersa at enerhiyang nakapaikot sa suntok ni Beast. Ang hangin ay napakalakas at sina Freya ay tumalsik palayo. Kasama na rin dito ang pagtumba ng mga puno na malapit sa lugar ng pinangyarihan nito. Sumabog ang liwanag hanggang sa ito'y dahan-dahang naglaho. Mula sa itaas, nagbagsakan ng maliliit na mga abo na nababalot ng maliliit na liwanag. Lumapag si Beast sa ibaba at ang kanyang kinatatayo ay nagkaroon ng isang napakalawak at malalim na hukay dahil sa pwersang kumawala mula sa kanyang suntok. Umuusok ang buo niyang katawan matapos iyon at habang ang maliliit na liwanag ay kumakalat sa hangin, nakaramdam bigla siya ng pagod at padapang bumagsak sa lupa. Natalo na ang hari. Sambit ni Sir Shin na napatayo mula sa kinauupuan nito matapos masaksihan ang napakalakas na suntok na ginawa ni Beast. Nasaksihan niya ang ginawa ng apat at isa iyong kahanga-hangang pakikipaglaban para sa kanya. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito. Ika-50 kabanata. Seryosong pinagmasdan ni Freya, Enma at Luke ang nakahigang si Beast matapos ang ginawa nito. Hindi man nila maamin pero pinahanga sila ng lalaking ito. Hindi nila akalain na ang itinuring nilang pinakamahina sa simulan ng kanilang klase ay siyang magliligtas sa kanila. Kung wala ang lalaking ito ay hindi nila alam kung aabot sila rito. Hindi rin nila alam kung makakarating sila sa bahaging ito nang wala ang lakas ng natutulog na ito. Mas magiging malakas ako para masabayan ka. Magkita tayo sa tagisan, Beast. Seryosong winika ni Luke sa sarili habang marahang naglakad at mabilis na umupo sa hindi kalayuan upang sandaling makapagpahinga. Ang lakas mo, Beast. Gusto ko magkaharap tayo para malaman
kung kaya ba kitang talunin. Masaya namang sinabi ni Enma sa kanyang sarili at napaupo na lang siya ng malapit sa binata. Kung wala si Beast, hindi niya alam kung magagawa ba nilang mabuhay sa kagubatang ito. Napatingin naman si Freya sa paligid at nakita niya ang pinsalang dinulot ng naging laban nila rito. Sandali rin niyang pinagmasdan si Beast na kasalukuyang natutulog. Ginawa nga nito ang sinabi nitong tatalunin ng kalaban. Sumagi rin bigla sa isip niya ang ngiti ng binata na hindi niya akalaing makikita ito. Inakala niyang walang emosyon ito, pero mali siya. Isa ring normal na tao si Beast na bihira lang magpakita ng emosyon sa mga nasa paligid nito. Nagpalabas si Freya ng maliit na apoy sa kanyang isang daliri at pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng binata. Bumuntong hininga siya at marahang inayos ang kanyang buhok. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin ng mga oras na iyon, kaya kailangan niya ng kaunting init mula sa kanyang apoy. Marahan niya iyong inilagay sa kanyang balikat at lumiyab iyon ng hindi ganoon kalaki. Sapat na ang sukat na iyon upang magbigay ng liwanag at bumawas sa malamig na atmosperang dala ng gabing iyon. Ang buwan ay muling pinagliwanag ang kagubatan. Nakatulog ang apat sapagkat wala silang naramdamang panganib matapos nilang matalo ang hari ng lugar na ito. Nagising bigla si Freya dahil sa ingay na naririnig niya sa paligid. Nang imulat nga niya ang kanyang mga mata ay nasilaw kaagad siya sa asul na kalangitan. Napabangon tuloy siya at doon ay nakita niyang nahulog ang malaking dahon na nakatakip pala sa kanyang katawan kanina pa. Napatingin agad siya sa paligid at doon ay naalerto siya dahil sa napakaraming hayop na kumikilos sa parang mga tao sa paligid. Akala niya ay tapos na ang laban ngunit tila ito'y hindi pa dahil narito nang muli ang kasamahan ng taong leon na kanilang tinalo kagabi. Nasaan ang mga iyon? Ito ang naitanong ng dalaga dahil hindi niya makita kung nasaan ang tatlo niyang mga kasama. Magandang umaga, Bini-Bini. Mabilis na nagpalabas si Freya ng kanyang apoy ng isang taong lobo ang biglang lumapit sa kanya. Pero bahagya siyang napaisip dahil napansin niyang nakangiti ito sa kanya at binati lang pala siya nito. Kung hinahanap mo ang mga kasama mo, nagtungo sila sa maliit na batis sa hindi kalayuan mula rito. Babalik din sila rito para kumain. Masayang sagot ng hayop na iyon na lalong ipinagtaka ng dalaga. Naguguluhan siya sa mga nangyayari dahil ang naaalala niya, kagabi lang ay kalaban niya ang mga ito pero bakit parang iba na ng sandaling iyon. Nakaramdam bigla si Freya ng pagyanig mula sa kanyang likuran at nang lingunin niya ay dito tumambad sa kanya ang isang malaking rhino. Napaalerto kagad ang dalaga dahil baka raw kung ano ang gawin nito sa kanya. Magandang umaga, Bini-Bini. Kung gusto ninyong maligo sa batis ay pwede kitang pasamahan. Nagpunta roon ng mga kaibigan mo upang maligo. Sabi ng rhino na ikinagulat muli ng dalaga. Naguguluhan talaga siya dahil pakaramdam niya ay may mali sa mga nangyayari rito. Pwede ba ako magtanong? Malakas na wika ni Freya at pagkatapos ay pinagmasdan niya ang dalawang hayop na malapit sa kanya. Nakangiti ang mga ito habang sa kanya ay nakatingin. Bakit ang bait ninyo? Parang kagabi lang ay mga kalaban namin kayo. Anong nangyari? Dagdag pa ng dalaga at mula sa kanyang likuran ay may isa pang hayop ang biglang nagsalita. Dahil kung sino man ang tumalo sa hari ay sila na ang aming kikilalaning bagong hari. Nakita namin ang pagtalo ng kasamahan ninyo sa dati naming pinuno at dahil doon, ang inyong kaibigan na ang kinikilala naming bagong hari sa kagubatang ito. Wika ng isang malaking taong elepante. Makikita ang may katandaan na ito sapagkat mas kulubot na ang balat nito kumpara sa ibang kawangis nito. Kung ganoon, si Beast na ang kinikilala nilang hari? Tanong ng dalaga sa kanyang isipan at parang ayaw niyang tanggapin iyon. Napatingin pa siya sa mga hayop sa paligid at nakita niyang may ginawang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at mga dahon ng mga ito sa hindi kalayuan. May isang mahabang mesa rin doon na may mga prutas at nakita rin niyang may mga inihaw na karne ng kung anong hayop dito. Ilang sandali pa ay biglang nagsitayuan ng maayos ang lahat ng hayop nang may mga pagyanig silang naramdaman mula sa loob ng gubat. Dumating na nga muli sina Luke, Enma at Beast at may kasama itong nasa 7 iba't ibang taong hayop. Freya, gising ka na pala. Sayang at hindi ka nakasama, ang sarap maligo. Nakangiting wika ni Enma sa kanya at maayos na muli ang suot na damit ng mga ito. Malinis ang tingnan ang tatlong kasama niya. Maligo ka na.
Nakangisi namang sinabi ni Luke at si Freya ay biglang sumimple ng pag-amoy sa kanyang sarili. Habang si Beast, dumiretso naman kaagad sa mga pagkain. Walang ano-ano'y sinimulan na nito ang kanyang agahan. Nakita pa nga ng dalaga na inaasistihan ito ng mga hayop na tila isang importanteng nilalang para sa kanila. Wala tuloy siyang nagawa kundi ang mapailing dahil sa nangyari. Pagkatapos noon ay seryoso niyang tiningnan ng rhino na nasa kanyang harapan. Pakisamahan ako sa batis, gusto ko ring maligo. Pasuplad ang wika ng dalaga at agad na tumugon ang rhino sa kanya. Maya-maya pa'y 3 mga taong tigre ang lumapit sa kanya at may dala pa itong kasuotang gawa sa balat ng hayop. Kagaya ito ng nakita niyang suot ng 3 niyang mga kasama. Napatingin pa siya sa 3 tigre. Kung sakali mang may gawing masama ang mga ito sa kanya, ay hindi siya mag-aalinlangang patayin ang mga ito. Tayo na, sabi ni Freya at agad na sumunod sa kanya ang mga ito para siya ay samahan sa batis. Pasimple rin niyang pinagmasdan ng kanyang mga kasamang hayop at napakalma siya ng bahagya dahil napansin niyang ang mga ito ay mga babaeng tigre. Freya, bilisan mo. Kung ayaw mong maubusan ka ng pagkain, pagkatapos natin dito ay pupunta na tayo sa taas ng bulkan. Malakas na sabi ni Enma na kasalukuyang may hawak na karne. Hindi naman ito pinansin ni Freya at dito ay naalala niyang bukas na nga pala magsisimula ang tagisan. Wala silang ideya kung may kakaharapin pa silang kalaban sa pagpunta nila sa bulkan, ngunit sa sandaling iyon ay wala siyang nararamdamang anumang panganib na nakaabang sa kanila rito. Nagmadali na nga siyang maglakad dahil ayaw niyang maubusan ng pagkain ng 3 niyang mga kasama, lalo pa nga't alam niyang malakas kumain ng isa sa mga iyon, si Beast. Sinimulan na nga ng 4 ang pagpunta sa itaas ng bulkan. Nagpaunahan sila patungo sa paanan nito at hindi lang iyon, may kasama rin silang mga hayop na nakipagkarera rin sa kanila. Nangunguna sina Freya at Beast na parehong ayaw magpatalo sa pabilisan, habang sina Luke at Enma naman ay ibinigay na rin ng kanilang pinakamabilis sa pagtakbo. Ngunit sadyang malakas ang 2 nilang mga kasamahan pagdating sa ganitong aspeto, kaya ang mga kasabay nilang na hayop ang kanilang sinabayan at nilabanan. Iyan na ba ang pinakamabilis mo, Beast? Nakangising tanong ni Freya na makikitang nakakalamang ng bahagya sa binata. Pagdating sa takbuhan, ayaw niya magpatalo kay Beast dahil alam niyang mabilis talaga siya. Si Beast ay bigay todo na rin sa pagtakbo. Kitang-kita niyang may taglay na bilis talaga ang dalaga at nang matanaw na nila ang dulo ng kagubatan ay kanya na ngang mas binilisan. Mabilis niyang iniwasan ang mga nakaharang sa kanyang daraanan at pagkatapos ay ibinigay na ang pinakamabilis na pagtakbong magagawa niya. Hindi ako magpapatalo sa iyo, sambit ni Beast na nagawa ng sabayan ng dalaga. Pasimple pa niyang tiningnan ito at si Freya naman ay hindi nagpadaig sa kanya. Ibinigay nila ang kanilang pinakamabilis sa pagtakbo na halos ikalipad na ng 2 sa tinatapakan nila. Pagdating sa lakas panalo ka, pero pagdating sa takbuhan, maiiwanan kita. Sabi pa ni Freya na bahagyang naunahan ng binata at nilingon pa niya ito para ipakitang mas mabilis talaga siya. Hindi pa rin ako magpapatalo sa iyo, Freya. Seryosong tinugon naman ni Beast na naging dahilan upang maunahan niya bigla ang dalaga. Ayaw talaga nilang magpatalo sa isa't isa. Lumabas ang 2 sa kagubatan at narating na nila ang paanan ng bulkan. Napahinto si Beast at makikitang hinihingal matapos ang pagtakbo. Pawisang-pawisan ng katawan nito ng sandaling iyon. Huminga pa nga siya ng malalim para kumuha ng hangin. Si Freya naman ay napaupo sa lupa pagkatapos noon. Ramdam din niya ang pagod at naliligo rin siya sa pawis ng sandaling iyon. Natalo siya ni Beast sa kanilang pagpapaunahan. Nagawa siya nitong talunin dahil nagulat siya nang tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Freya. Freya. Napailing ang dalaga habang nakatingin kay Beast na nakatingin naman sa itaas ng bulkan. Mahaba-haba pang lakbayin ito kung titingnan at nararamdaman na nila ang mainit na panahon dahil tanghaling tapat na. Isama rin dito ang mainit na singaw na nagmumula sa bulkang kanilang aakyatin. Isa naman pagyanig ang naramdaman ng 2 nang dumating na sina Enma at Luke kasabay ang mga hayop. Napasigaw pa ang 2 at napadapa dahil sa pagod. Pawisang-pawisan din ang mga ito. Agad namang nilapitan ni Beast ang isa sa mga hayop na may dala ng kanilang inuming tubig. Agad siyang uminom at pinasalamatan ng mga hayop na sumama sa kanila. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya sa mga ito. Uminom na rin sina Freya ng tubig dahil may itinali rin silang lalagyang may tubig sa kasama nilang mga hayop. Sana'y magkita pa tayo, mahal na hari, wika ng mga ito sa binata. Napatingin naman si Freya sa pagyuko ng mga hayop kay Beast
at napailing na lang siya dahil hindi niya maisip na posible pala iyong mangyari rito. Matapos ang ilang oras na pahinga ay nagsimula na silang akyatin ang pinakatuktok ng bulkan. Inabot na sila ng hapon bago marating ang kanilang pupuntahan at sa pagsampa nila sa itaas ay naroon si Sir Shin na nakangiti sa apat. Binabati ko kayo, nakarating kayo rito. Masayang winika ng kanilang guro sa mga ito. Pagkatapos ay pinagpahinga niya ang mga ito sandali dahil may pupuntahan sila bago sila kumain. Saan tayo pupunta, sir? Tanong ni Enma habang pinagmamasdan ang buong kagubatan mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya maisip na sa loob ng ilusyong ito ay maraming pwedeng mangyari. Maliligo kayo sa isang hot spring. Wika ng kanilang guro at napatingin agad ang dalawang Manchester dito. Mukhang maganda iyan, sir. Wika ni Luke na inayos ang kanyang blonding buhok gamit ang kanyang mga kamay. Hindi basta hot spring ang narito sa bulkan ng Alpamos. Dahil sa oras na maibabad ninyo ang inyong sarili sa mainit itong tubig, ginitian ni Sir Shin ng apat na tila naghihintay sa sunod niyang sasabihin. Ang level ng inyong mga aura ay muling tataas. Nabuhayan lalo sina Freya nang marinig iyon. Ibig sabihin, ang kanilang aura ay magiging kulay dilaw matapos ito. Isa itong magandang pagkakataon dahil malaki ang may itulong nito sa magaganap na laban bukas. Magugulat ang lahat sapagkat ang kanilang aura ay hindi na tulad ng sa dati. Kung ganoon, ano ang magiging kulay ng aura ko? Tanong naman ni Beast na ikinatingin sa kanya ng mga kasama niya. Isang silver aura ang binata at wala silang alam kung ano ang level nito. Kung ito ay mag-iiba, ano kayang kulay ito? Nagpunta nga kagad ang apat sa hot spring na nakapaligid sa bunganga ng bulkan. Si Shin naman ay inihanda ang kanilang kakainin bago tuluyang bumalik sa dormitoryo. Makalipas ang ilang minuto ay isa-isa nang nagsibalikan ng kanyang apat na estudyante. Naunang bumalik si Freya na makikita sa itsura na halatang na-refresh. Ramdam din ng dalaga na parabang mas lumakas siya at sumigla matapos ang pagbabad niya sa mainit na tubig sa palibot ng bulkan. Parang nawala lahat ng sakit ng kanyang katawan at parang hindi siya dumaan sa matinding laban bago makarating dito. Ipakita mo sa akin, Freya, ang aura mo, sabi kaagad ni Sir Shin. Sandali namang napalunok ang dalaga. Hindi niya naisipang palabasin ang kanyang aura matapos umalis sa hot spring dahil nawala ito sa kanyang isip kanina. Masyado kasi siyang nabigla sa kakaibang lakas na naramdaman niya sa kanyang katawan matapos iyon. Huminga ng malalim si Freya at dito ay kumawala kaagad ang hindi kalakasang hangin. Kasabay noon ay ang pagliwanag ng kanyang katawan. Nabigla si Freya dahil naramdaman niya ang labis na enerhiyang pumapaikot sa kanyang katawan. Mas malakas kumpara sa green aura. Nakaramdam din siya ng malakas sa kapangyarihan mula sa kanyang likuran at nakita niya sina Enma at Luke na pareho na ring nagliliwanag ang kanilang bagong kulay na aura. Ang galing, sir, yellow aura na kaming tatlo, masayang wika ni Enma habang naglalakad palapit sa kanilang guro. Gustong gusto naman ni Luke ang bagong kulay ng kanyang aura. Bagay na bagay raw ito sa kanyang blonde na buhok. Si Beast naman ang huling dumating at nilampasan lang sila nito na tila wala lang. Dumiretso na ito sa harapan ng mesang may mga nakalagay na pagkain. Ikaw, Beast, ano na ang kulay ng aura mo? Tanong naman ni Sir Shin dito. Napatingin naman sa kanya ang binata habang ang mga kasama naman niya ay naghintay sa sasabihin nito. Sinubukan kong palabasin ang aura ko kanina. Wika ni Beast habang nakatingin sa kanila. Pero hindi ko alam kung paano ito mapapalabas. Dagdag pa ng binata at totoong wala siyang ideya sa kung paano ito lumalabas. Ang aura ni Beast ay kusa lamang lumalabas sa hindi niya malamang dahilan kapag siya ay nakikipaglaban. Sinubukan pa siyang turuan ni Enma ngunit wala ring nangyari. Kaya sa huli, wala silang ideya kung nagbago ba ang kulay ng aura ng binata o hindi. Kumain na lang sila at pagkatapos noon, ibinalik na sila ni Sir Shin sa kanilang dormitoryo para pagpahingahin. Natapos ang 3 araw nilang pagsasanay at bukas, magsisimula na ang taunang tagisan sa Purif School. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento.
At upang may pagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.